21 Pinoy seafarers na sakay ng MV Tutor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 12 nakauwi na ng Pilipinas. Pilipinong kapitan ng barkong MV Tutor isinalaysay ang karanasan sa pag-atake ng Houthi rebels. Sobrang bilis na pangyayari, malaki po yung butas ng barko sa engine side. 10 minutes, wala pang 10 minutes, napuno na yung makina namin. Ganoon po kabilis. Ilang sundalong Pilipino nasaktan dahil sa panibagong harassment ng Chinese Coast Guard sa rotation and resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Panghuhuli sa mga papasok sa Exclusive Economic Zone hindi dapat gayahin ng Pilipinas ayon sa International Affairs Analyst. We cannot stoop down to the level of China by violating the United Nations Convention of the Law of the Sea. And the second question there, of course, second issue there, is they have the capacity to do so. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nilinaw na hindi sila galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagpapairal ng demokrasya sa Pilipinas, iginiit ni Davao City Mayor Baste Duterte. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nagpadala ng sulat kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Patas na investigasyon sa mga kinakaharap na kontrobersya, hiniling sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. It's simply a letter addressed to the Executive Secretary as the chairman of the PAOCC, just expressing the mayor's intention that she is one with the commission to uncover the truth and for justice to prevail. 8 tauhan ng Philippine Navy na nasa resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nasaktan sa harassment ng Chinese vessels. Isa sa mga sundalo naputulan pa ng daliri. Labis na paggamit ng pwersa ng China, kinundena. Well, it's really an escalation on the part of the Chinese. Based sa mga statements na nababasa ko, like for example, there was attempt for boarding, there was of course effort to tow the vessel. Nawawalang Filipino seafarer mula sa MV Tutor na inatake ng Houthi rebels. Patay na ayon sa White House. Subalit Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs, hindi pa ito makumpirma. Now, a few days ago, the Houthis attacked the Liberian-flagged, Greek-owned and operated bulk cargo carrier merchant vessel Tutor, killing a crew member who hailed from the Philippines. Vice President Sara Duterte nagbitiw na sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Hakbang ng China laban sa resupply mission ng Armed Forces of the Philippines nitong Lunes, tinawag ng pamimirata ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Mga ninakaw na gamit sa mga sundalong Pilipino, dapat anyang ibalik. For me, this is piracy already. No? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Tinatayang 20,000 POGO workers sa Metro Manila apektado ng panukalang POGO ban ayon sa Department of Labor and Employment. Dole nagsasagawa na ng profiling sa mga maapektuhang trabahante ng POGO. Humigit kumulang kung ang maapektuhan dyan ay more than mga 20,000 directly na Pinoy. No? Okay. Kampo ni Bamban Mayor Alice Guo, itinanggi ang aligasyon ni Senator Sherwin Gatchalian na Guo Huaping ang totoong pangalan ng alkalde. Sa ngayon po, hindi po namin masabi na kilala kasi in the first place, itong taong sinasabi nila is allegedly born sometime on 1980, so which makes that person 44 years old right now. Hindi po niya kilala personally yung tao na binabanggit ito. Stop! This is our territory! Wow! China
Binubuyo talaga ang Pilipinas na unang magpaputok sa West Philippine Sea ayon sa Philippine Navy. We should never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan yan. Understand Chinese thought. Papatol tayo sa maling paraan. Pagbitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte, paghahanda umano sa 2025 elections. Pagbabansag kay VP Sara bilang bagong opposition leader, tinutulan ng Liberal Party. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang opposition ng leader. Hindi ka panipaniwala at hindi ka tanggap-tanggap. Incompatible ang amin na ideological principles. Mayor Benjamin Magalong, inalok umano ng pera ng kumpanyang gustong magtayo ng Pogo sa Baguio City. Marami na akong tawag, pati sa mga kaibigan ko, pati sa mga iba't ibang mga tao. Pero hindi talaga ako pumayag niya. Kaya maghintay na lang kayo na mapalitan ako bago kayo magtayo. Kapatid ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr., inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group dahil sa umano'y terorismo. Tatlong umano'y hacker ng government websites at ilang bangko na aresto ng National Bureau of Investigation. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon, thousands of data. 4 na barkong pandigma ng China na mataan sa kargatang sakop ng Balabac, Palawan. Naturang Chinese warships na padaan lang umano ayon sa Armed Forces of the Philippines. China sinisi ang Pilipinas sa nangyaring engkwentro sa West Philippine Sea. 中方依法采取必要措施，维护自身主权，合法合理，专业克制，无可非议。中方将坚决维护自身的合法权益，同时敦促菲方立即停止海上的侵权挑衅，否则后果自负。 Suspended Bambantarlac Mayor Alice Goo at 13 iba pa naharap sa reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice. Alkalde nanindigang walang ebidensya laban sa kanya. Hindi lang ito isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence to na pwede magsama-sama at makonsider na circumstantial evidence upang may pakita na may probable cause upang ma-charge sila. At Wish 107.5 muling kinilala bilang FM Radio Station of the Year sa katatapos na The Golden Laurel, the Batangas Province Media Awards.